Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Duterte, anak siya ng presidente. Yung tatay niya, hindi lang po simpleng presidente, pinakapopular na presidente. Lahat ng machinery ng gobyerno pwedeng ipansuporta sa kanya. No? Tumakbo lang siya. Eto, dito ko sakit na sakit eh. No? Ayaw tumakbo ni Sara Duterte. Bata pa mga anak niya, ayaw niya tumakbo muna. Nag-file siya for mayor, pero kaming naniniwala sa kanya, hindi kami pumapayag, ran sararan pa rin. Ran sararan. Huwag, nag-iiyakan, ran sararan. Yung mga Marcos, tandaan nyo, mga Marcos, yung mga ninyo, yung mga supporter ninyo, hindi po pwedeng baliktarin tong sitwasyon na to. Yung mga Marcos, nanliligaw, pumupunta sa Davao, nililigawan nila si Sara Duterte para maging vice president ni BBM. Huwag tayong magbulahan. No? Kayo ang nanligaw kay Sara Duterte. Hindi the other way around. Alam nyo, kaya nabuo ang unit team, magtapatan na po tayo. Pinuntahan nyo si Sara Duterte sa Davao, niligawan, kasama lagi si Amy Marcos. Kaya siya magpapatunay niyan eh. Ngayon, kung babalik ta rin din ni Amy Marcos, ang lahat ng sitwasyon, wala na kaming magagawa. Nasa pangalan nyo na siguro yan. Kasi ako, naniniwala pa rin ako kay Amy. Hindi pa rin siya bumabaliktad eh. Kasi sobra na. No? Tatawagin pa ng mga supporter ninyo na oportunista pa si Sara Duterte. Lahat as in lahat ng chance. Pwede po siyang manalong presidente ng Pilipinas. Pwede po siyang manalo na presidente ng Pilipinas. Lahat ng government power ng presidente nasa tatay niya, no? Lahat po ng kasi ang sakit na marinig na oportunista pa si Sara Duterte. Bakit daw oportunista? Kasi ayaw daw mag-resign. Ang kakapal ng mukha ninyo. No, yan lang masabi ko. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tapos yung makuha, naligawan si Sara Duterte at nagpumayag sa inyong vice president. Sasabihin nyo ngayon, sa tingin nyo ba maniniwala kami? No? Sa tingin nyo po ba kami maniniwala na gustong-gusto ni Duterte na magpailalim sa inyo at wala kayong kondisyon? Ibig sabihin, wala kayong pinagkasunduan na itutuloy nyo yung mga proyekto ni Tatay Digong, hindi nyo papapasukin yung ICC. Sa tingin niyo ganun katanga si Sara Duterte, napapayag siyang vice president ni Bongbong Marcos kung wala silang kasunduan na hindi papapasukin ng ICC at hindi itutuloy yung NTFL Cup. Kaya po nagre-react si Sara Duterte ng ganun na lang. Ipinapaalala po ni Sara Duterte, teka muna, ka-unit team nyo ko. Hindi naman po si Sara Duterte tumakbong independent eh. Unit team po yan. No? Sa totoo lang po yung may mga hiya. Totoo yun Alam mga kaibigan. Totoo yun. Hindi naman naging independent si Vice President Inday Sara mga kaibigan. Kumbaga naging part talaga siya. As in, isa siya sa part talaga. Isa sa bumuhay ng unit team mga kaibigan. At isa rin siya sa dahilan kung bakit nabuo ang unit team. Yun yung totoo. May mga taong mahiya. Pag ikaw nakipag-unit team ka, automatic yan eh. Presidente ako ngayon, vice president ka. Sinuportahan mo ko sa aking presidency. Sa mga taong matitino. Susuportahan kita pag tumakbo ka na sa presidency mo. Diba? Puta sa inyo. Suportahan mo ko, pag nanalo ko, tatablahin na kita. Yun yung gusto nyo?
Yun yung gusto nyong gawin ni PBBM eh. Tapos maririnig pa, puta, suportahan mo ko dahil malakas ka. Tatay mo, presidente ngayon, suportahan mo lang ako. Pag nanalo tayo sa unit team, tatawagin ka namin oportunista pag hindi ka nag-resign. Ang sakit, di ba? Tatawagin siyang oportunista pag hindi nag-resign. Makakapal ang mukha ninyo. Yung mga supporter na nagsasabi na oportunista si Sara Duterte o nananaksak siya sa likod o si Sara Duterte ay ganun-ganun, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Totoo po yan. Minsan lang ako magsabi ng ganito. Napapamura nga ako sa galit eh. Anyways, nasa happiest place ako, hindi po ako hindi ako ganong magalit ng gusto kasi ang saya po dito. Nakita niyo po lahat ng tao nakangiti. Nagbabatian kahit hindi magkakakilala. Ako lang galit ngayon. Ako lang po nakakagigil ngayon. Gigil ngayon. Okay. Ito po. May crisis sa edukasyon. Talagang kala mo, ang tindi-tindi. Akala mo kung i-portray nila ang DepEd ngayon parang napaka-worse. Magtanong po kayo sa mga teacher. Pwede po ba? Tanungin niyo po yung mga teacher kung talaga ba nagiging worse ang edukasyon ngayon. Kung talaga po bang walang ginagawa si VP Sara Duterte para maiangat yung ating kalidad ng edukasyon. Tanungin ko po kayo, totoo ba yun? Panahon ba ni Pinoy? Kasi ang sinasabi nila, buhat ng umupo si Tatay Digong, pabagsak na edukasyon, tinuloy pa ng kanyang anak. Ang tanong ko po sa inyo, pinakatanong ko po sa inyo, nung panahon ba ni Pinoy, ang taas ng edukasyon natin? Ha? Nung panahon ba ni Pinoy, puta, naroon tayo, top po ba tayo sa buong mundo? Nung panahon ni Pinoy, mga kaibigan, yan, nauso yung mga grade 10, mga ganyan. Nag-extend sila, mga kaibigan. Mas talo lang pinahirapan yung mga bata at mga magulang. O, kumbaga, binigyan nila ng parusa. yung mag-iisip niyan, mga kaibigan. I-real talk po natin sarili nyo. Nung panahon po ba ni Pinoy, ni Gloria, ni Erap, ni Cory, ni Noynoy, si FBR, nung panahon po ba nila napakataas po sobra ng ating education? Talaga? Bumagsak lang nung panahon ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Matagal na pong pinagtatawanan yung mga graduates natin. Ngayon lang nga po binabangon. Yung pong PISA, matagal na pong may PISA. Ano po yung PISA? Test po yun eh. Pinagtetest po yung mga 15 years old. Sinusukat po doon yung kalidad ng edukasyon ng isang bansa. Pagtetesin lahat ng mga 15 years old sa buong mga estudyante ng mga buong... No? Ngayon lang po ginawa yung panahon ni Tatay Digong. Bakit po ngayon nila ginawa? Bakit po gustong makita nung panahon ni Tatay Digong? Paliwanag ni Briones. Kasi gusto nating makita talaga yung kalidad ng edukasyon natin kumpara sa ibang bansa. Yung PISA po ganun eh, kinukumpara tayo sa ibang bansa. At na-realize natin na bagsak na edukasyon natin. Kailan lang natin na-realize? Nung nag-test lang po tayo sa PISA. Kaya po nagtitest sa PISA para po matugunan kung saan po tayo mahina. Ngayon lang po natin nalalaman na mahina pala tayo sa math, science, kulelat pala tayo. Kaya gagawa po ng paraan, reading comprehension. Kaya po may mga project si Sara Duterte, 'di ba? Magbabasa yung mga bata kasi mahina tayo sa reading comprehension eh. Alam niyo po 'yun, yung tinutugunan kung sino pa po yung tumutugon sa mga problema. Yung mga inutil na presidente na hindi po pinagtuunan yung edukasyon. Siyempre, hindi po nila sinusukat kung gaano kababa tayo. 'Di ba? Paano natin malalaman na bulok na pala edukasyon? Ngayon po nalaman na natin, mababa po tayo sa science, math at sa reading comprehension. Alam na natin yung tutugunan natin. Ganun lang po 'yun, no? Huwag niyo pong baliktarin ang mundo. Yung mag-ama pong yung mag-ama pong Duterte, tumutugon po sila sa problema eh. Kayo naman, hindi naman nakatugon yung mga naunang presidente. Pero dahil hindi nila nakikita problema, walang nire-report na problema natin ang edukasyon nun. Okay. Ito po ang pinakamagandang pahayag tungkol po dito sa Kala-Eric. Sabi ni Attorney Salvador Panelo, anong kinalaman ng network sa mga salita ng mga angkor?
kung lumabag sila ka Eric at Badoy. Ito rin po, actually, ito po yung aking nararamdaman. No? Kung lumabag sila ka Eric at Badoy, edi demanda po ninyo. Mm-mm. Bakit naman gusto nyo pang suspindihin ng SMNI? Okay. But sana kung suspend lang mga kaibigan eh. Tinatarget pa nila yung prangkisa eh. Di ba? Grabe naman sila. Talagang ako, I'm reacting. I'm sorry to say. Kaibigan natin yung naghain ng resolusyon. Maling-mali. Lalong-lalo pa yung resolusyon pinapaimbestiga ang SMNI. Na pending investigation, it should cease operation. Sus Mariosep. Ang gusto mong sabihin, kung ang investigasyon ninyo ay matapos, hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI, that again is a grave abuse of discretion. That is an attack of the freedom of the press. You are muscling this network from doing its duty to the people. Sa totoo lang po. No? Yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.